Mga boss, pakinggan nyo kung ano diferensya niyan. Ako yung driver dyan, dinadiagnose ko kung saan ang gagaling niyang ingay. Dahil ang ano nila, findings ng may-ari at saka nung kaibigan niya is yung preno. Pero ako naman ang findings ko dyan, hindi preno, kundi yung coil spring. Kumakaskas siya dun sa base ng shock absorber. At eto nga, lumapit yung kaibigan ng may-ari, tinanong niya ako. Bagamat ang suspect ko dyan is yung coil spring na kinalawang, sabi ko sa kanya, siya naman mag-drive. At nang tinanong ko siya, ang findings niya, preno. Ayan, palikit mo yung preno. Bakit? May maingay. Maingay. Kaya lang, dahil ako ang bida rito, dapat ako masusunod. Kaya ang itinis ko, hindi yung preno. Pina-under ko siya at habang umaandar, pinakinggan ko kung saan nagmumula yung ingay. Narinig yung mga boss, di ba? Abante pa lang, ang lakas na ng ingay. At eto na nga, naramdaman ko talagang dito ang problema sa coil kaya hinawakan ko. Tapos umaandar siya. 3 beses kong pinatakbo siya, nahawak-hawak ko yung coil na yan, mga boss. Pero hindi naman gano'ng katulin. Ayaw ko kasi sa lahat yung magsasalita ako ng may sira ito, tapos di naman ako sigurado. Unang-una talaga, kakaawa yung customer. Hindi biro yung bibili niya yung pyesa Kahit na sabihin mo, 500 lang yan o 1,000 lang yan. May hirap kawawa ang customer pag ganun. Kaya minsan nagsasakripisyo talaga ako, inahawakan ko yan. Hindi ko na iniisip, pwedeng maipit yung kamay ko. Pero okay lang, matrace ko lang yung sira. Hindi naman siguro ko pabayaan ng Diyos dahil ang gusto ko lang naman is maging tama yung desisyon ko. At wag ako magkabali para yung customer wag naman mapagastos. Kaya na makasigurado ako sa diagnose ko, nagpakuha ako sa kanya ng WD-40. I-sprayan ko yung coil spring niya. Hindi man 100% itong diagnose ko, pero malapit ito sa katotohanan. At sa manonood, hindi ko pa ito ginagawa. Nagda-diagnose pa lang ako. Kumbaga, trying error lang muna. Dahil hindi tayo sigurado kung sira yung pyesa or grabe lang ang dumi niya. After ko ma-sprayan dyan sa baba ng coil spring, meron pa rin. Pero may napansin ako, nag-iba yung tunog niya. Kaya pinatigil ko, pinisprayan ko naman dyan yung ibabaw ng coil. Check ko na yung shock mounting nito. Nakita ko okay naman, walang problema. Actually, mayaman sa ingay ito Meron pa itong mga lagutok kapag nagbiliko-liko ka. Tapos pag nagpreno ka, narinig nyo naman, di ba? Ang lakas ng ugong Kabibili lang ito ng may-ari. Yun nga lang, lack of maintenance. Pero sa bandang huli mga boss, natuwa yung may-ari nito. Dahil hindi siya gumastos ng malaki. Pansinin nyo mga boss, pag umandar, nawala na yung ugong niya, di ba? At yung tunog niya, hindi na pakalat. Nagiging buo na yung tunog niya. Isa lang ibig sabihin nun, tinamaan ko na yung pinanggagalingan ng problema. Ngayon, atras abante lang yan. Ang mangyayari dyan, pag kumalat na talaga yung in-spray ko na WD-40, hihina na yan. Hanggang sa mawala na yung ingay or yung sounds na naririnig natin. Sabi nga nila, tsaga-tsaga lang. Dahil pag may tsaga, magkakaroon tayo ng adobo, nilaga, paksiw, tinola. Kapag nagawa na natin yung problema. Kung naririnig nyo, tumitining naman na ngayon yung sounds niya. Kaya ang ibig sabihin, hindi sa preno yung problema niyan. Nandyan lang yan sa coil spring tsaka sa shock. Dahil nga kulang na kulang ito sa maintenance, pwedeng grabe lang ang kalawang niyan or yung putik na kumapit sa shock absorber, kaya kumakaskas yung coil spring. Kaya pag nawala yung ingay niyan, ipapawasin ko yan. Yung under chassis kung tawagin. Ano mga boss, dinadaan ko lang kayo sa kwento pero mahina na yung tunog, di ba? Jackpot nga yung customer nito Biro yung WD-40. Sa kaibigan niya, wala siyang binili, nawala yung ingay. Pag mga ganitong sira, alam niyo mga boss, nakakatuwa. Kasi yung customer, tuwan-tuwa rin siya Biro mo hindi siya gumastos. Samantalang nasa akin ang desisyon kung gusto ko siya pagastosin. Pero never kong gagawin yun. Okay lang sa akin yung mamatay ng mahirap. Kaysa yung mamang ka nga, o kaya marami kang pera. Galing naman sa panlalamang, o kaya sa panluloko sa mga customer. Ang tao kasi pwede magkamali. Pero sadyain mong palitan yung pyesa na hindi sira, masama yun. Pag gano'n ang ginawa ko, kunin na lang ng Diyos yung buhay ko. Mas maganda pa. Inaaliw ko kayo boss para di kayo may inip. Ito na yung may-ari. Wala kang naramdaman dyan. Wala kang naramdaman. Hindi ka tulad kanina, nung una ko sa akin, pag ipinipin nila, parang nalagot ako. Ngayon, wasig lang yan. Bante. Wala na Okay. O diba mga boss, nawala na yung ingay niya. Kaya nga sabi ko sa may-ari, ipawasing niya yung under chassis niya. Muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari sana, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!